Magandang umaga sa inyo mga kanets. Habang ako'y nagmamaneho ngayon sa aking pupuntahan ay hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo yung kaninang pangyayari sa amin bago ako umalis. Nadinig ko po kasi na nagtatalo yung kapitbahay namin tungkol sa partihan nila ng pagbabayad sa kuryente at tubig. Ang basihan kasi nila ng pag-sharing ng bayarin ay base sa bilang daw ng tao, yung per head kung tawagin. Ngayon, ang siste po mga kanets ay yung isang araw daw ay biglang nagkabisita itong isang pinto. At dahil doon ay kaya tumaas ang kanilang mga billings. Katwiran naman ng isa, nag-overnight lang at hindi naman daw kumonsumo ng kahit anong tubig at kuryente itong mga nag-overnight o yung bisita na. Di raw na naligo, hindi naka-charge ng cellphone o kung ano pa man na sana napunta usapan. Sa mga ganitong sitwasyon mga kanets, lalong-lalo na po siguro yung naatasang maglista ng mga konsumo ng kanilang samahan doon. Lalong-lalo na po ito sa mga iisa lang ang metro. Ito po ang aming ibabahagi ay nawa yung makatulong sa inyong magiging suliranin. Unang-una po maisasuggest ko kailangan nyo submeter. Napakahalaga po nito sapagkat ito ang magde-declare ng actual na konsumo ninyo sa loob ng isang araw o buwan. Dahil dito, hindi na tayo magbabase pa kung ilang tao o ilan yung nag-i-stay sa lugar natin, kung gaano katagal o ano pa mang kapila. Nakadalasan na ako sa pagtatalo. Dagdag ko lamang po ang pagbasa pala sa submeter, halimbawa bagong bili ninyo, halimbawa 00 po ang number. Makalipas po ang isang buwan, may mababago po yan submeter nyo. Halimbawa, si door number 1, after 1 month, nakakonsumo siya ng 21 kilowatt. Si door number 2 naman, 35 kilowatt. Si door number 3, 42 kilowatt. At si door number 4 ay 53 kilowatt. Ganito lang po gagawin nyo. Kung kayo po yung naatasang maglista o tagabahagi ng konsumo ninyo para sa isang buwan, para sa 4 na pinto, i-total nyo lang po yung total kilowatt nyo. Yung mga na-record ninyo basa ng submeter. Okay? Yan nyo po. 21 plus 35 plus 42 plus 53, magto-total po yun ng 151 kilowatt para doon sa 4 na pinto na yun. Ngayon mga kanets, after nating computein yung total ng mga submeter, magbase naman tayo sa bill naman na dumating sa atin. Ito pong example ng billing dito, nakuha lang po natin ito sa example lang po. Ang habol naman natin dito ay makuha natin yung actual at sakto, accurate na sharing ng bawat isang pinto ng apartment na nakabase rin naman sa kilowatt na kanilang nakonsumo ng kanilang submeter. Ganun po. Yan po, gamit yung ating calculator, pagtutumbukin natin yung submeter total at yung halaga ng ating bill na makikita natin sa resibo. Ito na po, kinumpit ko na po para sa inyo. 3,364.86 yung resibo. Pagkatapos po natin i-divide yung total consumption sa submeter na 151 dun sa amount na nakita niyo sa resibo na 3,364, ang lalabas po dun ay yun nga yung 22.28. Pagkakuha po natin yung 22.28 ay i-multiply lang po natin muli iyon doon sa kaninang submeter na pinagbasihan natin. Kung mapapansin nyo po yung halimbawa si door number 1, 21 kilowatt nga siya. Yung nakuha natin sagot doon sa pinag-divide natin na halaga doon sa resibo at sa i-divide doon sa total consumption nila bilang door number 1 to 4. Nakakuha tayo ng 22 point something, i-estimate nyo na lang po, 22.29. I-multiply nyo po yan sa bawat isa. Depende doon sa consumption nila. Halimbawa, para kay door number 1 na 21 kilowatt,
i-multiply nyo lang yung 22.29 ngayong kanina. So, magkakaroon siya ng 468 pesos and 9 centavo na babayaran. Ganon din po ang gawin nyo sa door number 2, 3, and 4. 35 kilowatt. Multiply nyo ulit yun, yung nakuha nyo sagot kanina. Meron siyang babayaran 780 pesos, 0.15 centavos. Yung si door number 3 and 4, ganun din. Ngayon, kung mapapansin nyo yung total sa baba, pag tinotal natin yung sharing nila na 468.09, 780.15, etc. doon sa pababa, magkakaroon tayo ng total na 3,365.79 na kung i-compare nyo yung 3,365 na ito na total na share nila base yan sa submitter nila, wala na po siguro silang masasabi riyan. Versus itumbok nyo yung total doon sa resibo kanina sa actual ay halos malapit na. Sa parte po na yan, tingin ko hindi na kayo magkakaroon ng pagtatalo. Hilaman po yung masasabi ko para dito. Sana po makatulong itong napakasimpleng tip na akin na ibigay para na rin sa magandang pagsasamahan at relasyon ninyong magkakapitbahay dyan sa kung sa kayo nasa paupahan. Muli, magandang araw. Have a blessed day. God bless you all.